Mga demonyo ang anak nyo. Mga demonyo sila. Ang mga salitang yun, puno ng takot at galit, ang huling narinig ni Richard James bago tuluyang isinara ng humahagulgol na babae ang naglalakihang gate ng mansyon. Iyon na ang ika-19 na yaya na sumuko sa loob lamang ng 3 buwan. Napabuntong hininga si Richard. Ang bigat ng buong mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Hindi galit ang naramdaman niya. Pagod. Isang nakakapanghinang pagod na bumabaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang dating malinis at marangyang sala ay tila dinaanan ng isang buhawi. May mga unan sa sahig, mga laruang nagkalat, at isang malagkit na mantsa ng chocolate sa puting pader. Ito ang resulta ng pinakabagong gawa ng kanyang 4 na anak na lalaki. Hindi niya pinansin ang gulo. Sa halip, dumiretso siya sa kanyang tahimik na opisina. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, napapikit ng mariin. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay kabaligtaran ng kaguluhan sa labas at sa loob ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang mesa, ang kamay ay nanginginig habang inaabot ang isang nakakwadrong litrato. Ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Lilia. Ang nangiti nito sa litrato ay tila isang mapait na paalala ng lahat ng nawala sa kanya. "Patawad, Lilia," bulong niya sa hangin. "Bigo na naman ako." Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang ingay nito ay tila isang pagbasag sa sagradong katahimikan. Pangalan ni Mrs. De Guzman mula sa agency ang nasa screen. Balak sana niyang huwag sagutin, ngunit alam niyang tatawag lang ito ng tatawag. "Richard," bungad ng babae sa kabilang linya. Ang boses ay halatang pagod na rin. "Nakita ko ang report ng yaya. I'm so sorry." "Wala na, Mrs. De Guzman," putol ni Richard. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. "Ayoko na. Itigil na natin to." Natahimik ang kabilang linya. "Richard, may isa pa akong kandidato. Ang huli na sa listahan ko. Hindi siya katulad ng iba." Napangisi si Richard. "Lahat sila ay hindi katulad ng iba hanggang sa makilala nila ang mga anak ko. Iba siya, Richard. Maniwala ka sa akin." Pagpilit ni Mrs. De Guzman. Susana Taylor ang pangalan niya. Simple lang ang resume niya, pero may kung anong kakaiba sa kanya. Umiling si Richard kahit hindi siya nakikita. "Wala na akong panahon para sa mga eksperimento. Bigyan mo lang siya ng isang pagkakataon. Isang interview lang. Kung ayaw mo sa kanya, hindi na kita kukulitin pa. Pangako." Sa sobrang pagod para makipagtalo pa, pumayag na lang si Richard. Makalipas ang 1 oras, may isang babaeng nakatayo na sa kanyang harapan. Si Susana Taylor ay ang kahulugan ng salitang simple. Nakasuot lamang ito ng murang bestida at sandals. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Sa gitna ng karangyaan ng kanyang opisina, si Susana ay tila isang ibong pipit na napadpad sa isang hawlang ginto. Sa kamay niya, may hawak siyang isang luma at gastadong Biblia. "Maupo ka," malamig na sabi ni Richard. Umupo si Susana, ang likod ay tuwid, ang mga mata ay kalmado. Walang bakas ng takot o pagkasabik. "Alam mo ba kung anong pinasok mo, Miss Taylor?" tanong ni Richard. Sinadya niyang gawing matalim ang kanyang boses. "Ang mga anak ko. Sila ang dahilan kung bakit 19 na yaya na ang tumakbo palayo sa bahay na to." "Nabanggit po iyon ni Mrs. De Guzman, sir," mahinahong sagot ni Susana. Sinira nila ang isang mamahaling piano. Ikinulong nila ang isang yaya sa banyo ng 6 na oras. Ang huli, kanina lang, binuhusan nila ng 1 galon ng maple syrup habang natutulog. Inaasahan ni Richard na makakita ng gulat o takot sa mukha ni Susana. Pero wala. Nanatili itong kalmado. "Mukha po silang mga batang nasasaktan, sir," sabi niya sa halip. Natigilan si Richard. "Anong sabi mo?" Ang mga batang lubos na nasasaktan ay kadalasang gumagawa ng mga bagay para iparamdam sa iba
Ang sakit na nararamdaman nila, paliwanag ni Susana, ang boses ay malumanay, ngunit puno ng katiyakan. Hindi po ako narito para sila ay kontrolin, sir. Narito po ako para tulungan silang maghilom. Natawa si Richard, isang tawang walang saya. Maghilom? Miss Taylor, kailangan ko ng isang tagapagdisiplina, hindi isang santo. Ang kailangan po nila ay pasensya at pag-unawa. Giit ni Susana, niyakap ang kanyang Biblia, at iyon po ang maibibigay ko sa kanila. Tinitigan siya ni Richard ng matagal. Ang babaeng ito ay maaaring isang henyo o isang baliw. Wala siyang makitang anuman sa pagitan, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Nasa dulo na siya ng kanyang pasensya. Tumayo siya. Isang hudyat na tapos na ang usapan. Isang linggo. Tumingala si Susana, naghihintay. Bibigyan kita ng isang linggo, Miss Taylor. Sabi ni Richard, ang bawat salita ay mabigat. Kapag sumuko ka rin tulad ng iba, hindi ka nababayaran. Nagising si Susana bago pa man tumilaok ang mga manok sa malayo. Sa kanyang maliit na kwarto sa gilid ng mansyon, ang unang liwanag ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa sahig. Napangiti siya. Ito ang kanyang unang umaga. Hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang malalim na kapayapaan. Alam niya kung bakit siya naririto. Ito ay isang misyon. Isang pangakong binitiwan niya, hindi lang sa isang yumaong kaibigan, kundi sa Diyos. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas at walang hanggang pasensya. Bulong niya sa hangin. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang dibdib. Tulungan niyo po akong maging ilaw sa tahanang ito na puno ng dilim. Tumayo siya at nag-ayos ng sarili. Bago pa man bumaba, isang malakas na kalabog mula sa itaas ang bumasag sa katahimikan ng umaga na sinundan ng tila tunog ng umaagos na tubig. Hindi ito ordinaryong tunog. Mabilis ngunit maingat ang kanyang mga hakbang paakyat sa ikalawang palapag. Habang papalapit siya sa pasilyo kung nasaan ang mga kwarto ng mga bata, nakita niya ang dahilan. Ang tubig ay umaagos mula sa ilalim ng pinto ng pinakamalaking banyo. Humakbang siya papasok. At doon, bumungad sa kanya ang dilubyo. Ang bathtub ay umaapaw. Ang gripo ay nakabukas. Sa pinakamalakas, ang inidoro ay binabaran ng kung ano-anong laruan, kaya ito rin ay umaapaw. Ang mga tuwalya ay nakalutang sa sahig na tila mga basang-basahan at sa malaking salamin, nakasulat gamit ang pulang lipstick ang mga salitang, "Umalis ka na." Napasinghap siya. Saglit siyang napapikit. Humugot ng isang malalim na hininga para pakalmahin ang kanyang puso. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang anino ang kanyang nakita sa gilid ng pinto. 4 na pares ng mga mata ang tahimik na nagmamasid sa kanya, naghihintay ng kanyang reaksyon. Naghihintay silang sumigaw siya, magalit, matakot, sumuko. Pero hindi yon ang ginawa niya. Isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa likuran. Anong nangyayari dito? Si Richard James, mukhang bagong gising, ay nakatayo roon. Ang mukha ay namumula sa galit. Ang mga mata niya ay nag-aapoy habang nakatingin sa 4 na anak na lalaki na ngayon ay tila mga tupang napapaligiran ng lobo. Kayong 4! Sa opisina ko! Ngayon din! Sigaw niya. Nanginginig na sa takot ang bunso. Si Miggy. Ang 3 pa ay nagpakita ng tapang, ngunit bakas sa kanilang mga mata ang pag-aalala. Nang akmang hahakbang si Richard palapit sa mga bata, marahan siyang hinarangan ni Susana. "Ako na po ang bahala, sir," sabi niya sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Nagulat si Richard. "Bahala? Susana, tingnan mo ang ginawa nila. Kailangan nila ng leksyon." "Opo, sir," sagot ni Susana. Hindi inaalis ang tingin sa mga bata. Pero hindi po galit ang leksyon na kailangan nila ngayon. Nagtagis ang mga bagang ni Richard, ngunit may nakita siyang kakaiba sa mga mata ni Susana. Isang hindi matitinag na kalmaduhan. Sa huli,
Sa hindi malamang dahilan, umatras siya. Napabuntong hininga ito at bumalik sa kanyang kwarto. Isinarado ang pinto ng malakas. Naiwan si Susana kasama ang 4 na bata. Walang nagsalita. Hindi sila pinagalitan ni Susana. Hindi siya nagreklamo. Dahan-dahan niyang kinuha ang mop at timba mula sa utility closet. Bawat kilos niya ay kalmado, may layunin. Sinimulan niyang lampasuhin ang sahig. Kumuha siya ng basahan at pinunasan ng salamin. Isa-isa niyang pinulot ang mga laruan mula sa inidoro. Ang 4 na magkakapatid ay nanatili sa may pintuan, naguguluhan. Hindi ito ang inaasahan nila. Ang mga dating yaya ay magsisigawan, magwawala, o iiyak. Pero si Susana, naglilinis lang na para bang paglilinis ng banyo ang pinakanormal na gawain sa mundo. Inabot siya ng halos 2 oras. Nang matapos, ang banyo ay mas malinis pa kaysa sa dati. Pagod na pagod siya, ngunit isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang hapunan, ang katahimikan sa malaking hapagkainan ay nakakabingi. Walang gustong magsalita. Si Richard ay naroon, ngunit ang isip ay malayo. Pagkatapos ng pagkain, nang akala ng lahat ay tapos na ang gabi, pumasok si Susana mula sa kusina na may dalang isang plato ng bagong lutong chocolate chip cookies. Ang amoy nito ay pumuno sa buong silid. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Walang kumuha. Umupo si Susana at nagsalita sa mahinang boses. Alam niyo ba ang kwento ng isang hardinero na may isang basag na banga? Walang sumagot, ngunit lahat ay nakikinig. Araw-araw, kailangan niyang maglakad ng malayo para kumuha ng tubig. Mayroon siyang 2 banga, pero ang isa ay may lamat. Kaya sa tuwing babalik siya, kalahati na lang ang laman nito. Nahihiya ang basag na banga. Sabi niya sa hardinero, "Patawad dahil sa akin, nasasayang lang ang pagod mo." Napansin ni Susana na si Miggy ang bunso ay unti-unting lumapit sa mesa. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Pero ngumiti ang hardinero. Pagpapatuloy niya. Sabi niya, "Hindi mo ba napansin? Sa panig mo ng daan, may mga bulaklak na tumutubo. Dahil alam kong may lamat ka, nagtanim ako ng mga buto doon. Araw-araw, habang naglalakad tayo pabalik, dinidiligan mo sila." Tumingin si Susana sa bawat isa sa kanila. Minsan, ang mga bagay na akala natin ay mga kapintasan natin, ang mga lamat sa ating puso, ay maaaring maging dahilan para may magandang tumubo sa ating buhay. Pagkatapos noon, tumayo na siya para magligpit. Nang gabing iyon, sa kanyang kwarto, habang naghahanda na siya para matulog, may isang piraso ng papel na dahan-dahang isinilid sa ilalim ng kanyang pinto. Kinuha niya ito. Nakasulat dito, gamit ang krayola ng isang bata, ay isang nguyang-nguyong guhit ng isang nakangiting mukha. Napahawak si Susana sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Hindi iyon luha ng kalungkutan. Iyon ay luha ng pasasalamat. Ito na ang simula. Ilang araw na ang lumipas. Sa opisina, hindi mapakali si Richard. Nakatitig siya sa mga numero sa kanyang computer screen, ngunit ang isip niya ay nasa bahay. Dati, ang pag-uwi ay isang bagay na kinatatakutan niya. Ang pag-uwi ay nangangahulugang pagharap sa sigawan, sa gulo, sa bigat ng kabiguan. Ngunit ngayon, may kakaiba. Ang mga tawag mula sa eskwelahan ay tumigil. Ang mga report tungkol sa mga sirang gamit ay nawala. Ang katahimikan sa mansyon ay hindi na katahimikan ng isang nalalapit na bagyo, kundi isang kapayapaan. Dahil dito, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Pagpasok niya sa bahay, ang inaasahan niyang gulo ay wala. Malinis ang sala, tahimik ang paligid. Isang amoy ng bagong lutong tinapay ang nagmumula sa kusina. Napakunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likod bahay.
Mula sa salaming pinto, may natanaw siyang hindi niya inaasahan sa loob ng maraming buwan. Sa hardin, sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Susana sa isang maliit na kumot. At sa tabi niya ay si Miggy, ang bunso niyang anak. Ang batang hindi na halos nagsasalita simula nang mawala si Lilia. May hawak na libro si Susana at si Miggy ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang mga mata ay nakatuon sa mga larawan. At pagkatapos, narinig ito ni Richard. Isang mahinang tawa. Ang tawa ni Miggy, isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tunog na akala niya ay hinding-hindi na niya maririnig muli. Napahawak si Richard sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang pakiramdam na halos nakalimutan na niya ang unti-unting bumalot sa kanya. Pag-asa? Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, nabasag ang mahikang sandali. Nakita niya ang pangalan ng kapatid niya, si Victoria. "Kuya," masiglang bati nito. "Kamusta na? Kamusta ang mga pamangkin ko?" "Maayos naman sila, Victoria," sagot ni Richard, sinisikap na panatilihing kalmado ang boses. "Talaga? Dahil may naririnig akong mga balita. May bago ka raw yaya at tila nagtatagal siya." "Oo, Susana ang pangalan niya." "Susana!" Ulit ni Victoria, tila nilalasap ang pangalan. "Kuya, nag-aalala lang ako para sa'yo. Para sa mga bata. Hindi mo naman kilala ang babaeng yan. Paano kung may masamang intensyon siya?" Kumunot ang noo ni Richard. Mukha naman siyang mapagkakatiwalaan. Narinig niya ang isang buntong hininga mula sa kabilang linya. "Ganyan din ang sinabi mo sa huling dalawang yaya." "Kuya, kailangan ng mga bata ng katatagan. Isang taong pamilya, hindi isang estranghero." Pagkatapos ng tawag, nanatiling nakatayo si Richard. Hawak ang cellphone. Ang kapirasong pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang nilamig, na para bang isang anino ang biglang tumakip dito. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Binuksan niya ulit ang kanyang laptop at muling sinuri ang background check na ginawa niya para kay Susana. Malinis, walang kahit anong kaduda-duda, pero bakit tila may mali? Bakit tila napakadali ng lahat para sa kanya? Habang papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, nadaanan niya ang kwarto ni Leo, ang kanyang panganay. Bahagyang nakabukas ang pinto. Nakita niya si Leo na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas. "Leo?" tawag ni Richard. Lumingon si Leo. Ang mukha ay kasing lamig ng hangin sa labas. "Ano? Maayos ka lang ba? Tila mas tahimik na ngayon sa bahay." Tumingin si Leo sa kanya, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi nito. "Huwag kang masyadong umasa, Dad." "Anong ibig mong sabihin?" "Aalis din yan," sabi ni Leo. Ang boses ay puno ng katiyakan. Lahat sila umaalis. Pagkatapos noon, isinara ni Leo ang pinto. Iniwan si Richard na nakatayo sa pasilyo. Ang puso ay muling binabagabag ng pagdududa. Maya-maya pa, habang pabalik na siya sa kanyang kwarto, muli siyang napadaan sa tapat ng silid ni Leo. May narinig siyang mahinang boses mula sa loob. Sumandal siya sa pader, nakikinig. "Hindi, tita," bulong ni Leo sa kausap nito sa telepono. "Hindi niya kami nauuto. Hindi kami naniniwala sa kanya." May sinabi ang nasa kabilang linya. "Opo," sagot ni Leo. Ang boses ay puno ng galit. "Huwag kayong mag-alala. May plano kami." Alam ni Susana na si Miggy ang susi para buksan ang pinto ng tahanan. Pero si Leo, ang panganay, ang siyang may hawak ng susi para buksan ang mga puso ng magkakapatid. Siya ang pader. Matigas, mataas, at tila imposibleng tibagin. Sa mga nakalipas na araw, sinubukan ni Susana na kausapin si Leo, pero para lang siyang nagsasalita sa hangin. Ang mga mata nito ay laging malamig. Ang mga sagot ay laging matipid.
kaya't alam niyang kailangan niya ng ibang paraan. Hindi niya ito mapipilit. Kailangan niyang hanapin ang siwang sa pader. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa isang bodega sa ikalawang palapag, may napansin siyang isang pintong hindi niya pa nabubuksan. Natatakpan ito ng isang malaking kabinet. Dahil sa kuryosidad, maingat niyang itinulak ang kabinet. Isang amoy ng alikabok, turpentine, at natuyong pintura ang sumalubong sa kanya. Pagpasok niya, isang silid na tila tumigil sa pag-ikot ng panahon ang kanyang natuklasan. Ito ay isang art studio. May mga blankong canvas na nakasandal sa pader. May mga tubong halos tuyo na ng pintura at sa gitna ng silid may mga easel na natatakpan ng puting kumot, tila mga multong tahimik na nagbabantay. Dahan-dahan niyang inangat ang isa sa mga kumot. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Isang hindi pa tapos na painting ng isang babaeng may pinakamaganang nanangiti ang bumungad sa kanya, si Lilia. At sa ilalim nito, ang lagda. Leo, inangat niya ang isa pa. Isang landscape ng kanilang hardin. Isa pa. Isang abstract na puno ng madidilim na kulay. Lahat ay magaganda, lahat ay may potensyal, at lahat ay hindi tapos. Dito niya naintindihan. Ang pagpipinta ay ang mundo ni Leo kasama ang kanyang ina. At nang mawala ang kanyang ina, nawala na rin ang mga kulay sa mundo niya. Kinabukasan, lumabas si Susana. Nagpunta siya sa isang art supply store sa bayan. Hindi siya bumili ng mga mamahaling gamit. Pinili niya ang bawat piraso ng may pag-iingat. Isang set ng mga bagong brush na may malalambot na dulo, isang sketchpad na may makapal na papel, at ilang pangunahing kulay ng acrylic na pintura. Hindi niya ito ibinigay ng direkta kay Leo. Alam niyang itatapon lang nito iyon. Habang nasa eskwela ang mga bata, pumasok siya sa kwarto ni Leo. Malinis at maayos ang silid, ngunit walang buhay. Maingat niyang inilapag ang mga art supplies sa ibabaw ng kanyang study table. Walang sulat. Walang kahit ano. Isang tahimik na alay. Nang hapon na yon, narinig niya ang sigaw. Tumakbo siya paakyat. Nakatayo si Leo sa gitna ng kanyang kwarto. Ang dibdib ay umaalon sa galit. Sa sahig, nagkalat ang mga brush at pintura na binili niya. Ang sketchpad ay punit-punit. Ano ito? Sigaw ni Leo. Ang muka ay namumula. Ang mga mata ay nagniningas. Leo, naisip ko lang, huwag mong pakialaman ang buhay ko. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng sakit na matagal na niyang itinatago. Hindi kita kailangan dito. Hindi ka niya pwedeng palitan. Umalis ka na. Hindi umimik si Susana. Nanatili lang siyang nakatayo roon. Tinatanggap ang bawat salitang ibinabato sa kanya. Dahil alam niya, hindi siya ang kinagagalitan ni Leo. Ang kinagagalitan niya ay ang mundo, ang sakit, ang pagkawala. Dahan-dahan, lumuhod si Susana at sinimulang pulutin ang mga nagkalat na gamit. Kinagabihan, hindi makatulog si Susana. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang pababa, napadaan siya sa tapat ng kwarto ni Leo. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Sa sahig, sa liwanag lamang ng isang maliit na lamp, nakaupo si Leo. Nakatalikod ito sa kakanya. Sa harapan nito ay ang mga nasirang gamit. Dahan-dahan, isa-isa. Pinupulot niya ang mga brush na nabali ang hawakan. Maingat niyang sinusubukang ayusin ang mga ito gamit ang glue. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang tahimik na luha ang dumaloy sa pisngi ni Susana. Hindi ito ang oras para pumasok. Hindi pa. Pero alam na niya ngayon. Ang pader ay may siwang na. Bumalik siya sa bodega kung saan niya natagpuan ang art studio. May kung anong nag-udyok sa kanya na tingnan ulit ang lugar. Habang isinasara ang isang lumang cabinet, napansin niya ang isang drawer na halos hindi makita. Binuksan niya ito. Sa loob, nakatago sa ilalim ng mga lumang tela, ay isang maliit at makapal na kwaderno na nababalutan ng balat.
Ang mga pahina nito ay naninilaw na. Sa pabalat, nakasulat sa magandang sulat kamay ang isang salita, Lilia, ang tala-arawan. Ang tala-arawan ng yumaong asawa ni Richard, nanginginig ang mga kamay ni Susana habang hawak ito. Ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong, ang susi sa puso ng pamilyang ito ay nasa kanyang mga kamay. Bubuksan ba niya ito? Ang araw ng Sabado ay nagsimula ng payapa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng isang taon, nag-almusal si Richard kasama ang kanyang 4 na anak nang walang sigawan o binabatong pagkain. Si Susana na tahimik na naghahain ng pandesal ang siyang dahilan ng himalang ito. Mayroong isang magaan na pakiramdam sa hangin, isang pag-asang nagsisimulang mamukadkad. At bigla, nawasak ang lahat ng yon sa tunog ng isang busina ng kotse sa labas. Isang mamahaling itim na SUV ang pumarada sa tapat ng pinto. Bumukas ito at bumaba ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida at high heels. Ang mukha ay napapalibutan ng malalaking sunglasses. Si Victoria. Surprise! Sigaw niya pagkapasok sa pinto. Ang boses ay matinis at puno ng pilit na kasiglahan. I came to visit my favorite nephews. Bago pa man makagalaw si Richard, niyakap na ni Victoria ang mga bata. Ang mga yakap niya ay mahigpit at madrama, na tila para sa isang kamera na wala naman doon. Oh my babies, I missed you all so much. Napansin ni Richard ang pag-iwas sa mga mata ng kanyang mga anak. Ang bunso ay nagtago sa likod ni Susana. Victoria, sabi ni Richard, sinisikap na itago ang kanyang pagkainis. Sana ay nagsabi ka man lang na darating ka. At sirain ang sorpresa? Never, kuya, sabi niya sabay halik sa pisngi ni Richard. Ang mga mata niya sa likod ng sunglasses ay mabilis na sinuri si Susana mula ulo hanggang paa. At ikaw siguro ang sikat na si Susana. Magandang umaga po, ma'am. Magalang na bati ni Susana. Hindi pinansin ni Victoria ang pagbati. Sa halip, iwinasiwas niya ang mga paper bag na dala niya. May pasalubong ako sa inyo. Ang pinakabagong video games. Ang atensyon ng dalawang gitnang anak ay agad na nabaling sa mga regalo. Tanging si Leo at Miggy ang hindi natinag. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang pagsubok sa pasensya. Iginigiit ni Victoria na manatili at ang bawat sandali ay puno ng tensyon. So Susana, simula ni Victoria habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. Saan ka nga ulit galing, Hija? Taga-probinsya ka ba? Opo, ma'am. Sa Laguna po. Simpleng sagot ni Susana. Talaga? May pamilya ka ba dito sa Maynila? Mga kamag-anak? Patuloy ni Victoria. Ang mga tanong ay tila mga sundang na nakatago sa likod ng isang nangiti. Naramdaman ni Richard ang pagkailang ni Susana. Victoria, kumain ka na lang. Nagtatanong lang naman ako, kuya. Gusto ko lang makilala ang taong nag-aalaga sa mga pamangkin ko. Normal lang naman yon, di ba? Ngumiti siya ng matamis kay Susana. Mahirap na kasi ngayon. Daming manloloko. Ramdam na ramdam ni Richard ang lason sa bawat salita. Nakita niya kung paano napayuko si Susana, kung paano nito pinaglaruan ang pagkain sa kanyang plato. Isang bahagi niya ang gustong ipagtanggol si Susana, ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging binulungan ni Victoria sa telepono, ay nagsimulang magtanong, bakit nga ba mailap siyang magkwento tungkol sa sarili niya? Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Susana sa kusina, hinila ni Victoria si Richard papunta sa sala. Kuya, kailangan nating mag-usap, sabi niya sa mahinang boses. Ang drama ay biglang nawala at napalitan ng isang seryosong tono. Tungkol saan? Tumingin si Victoria sa paligid na para bang may nakikinig. Tungkol sa kanya. Hindi ka ba nagtataka? Napaka-perpekto niya, hindi ba? Kumunot ang noo ni Richard. Masyadong perpekto. Pagpapatuloy ni Victoria, ang mga mata ay nanlilisik. Tingnan mo,
Bigla na lang siyang dumating, walang pamilya, walang background, at sa isang iglap, ang mga demonyo mong anak ay naging mga anghel? Kuya, mag-isip ka. Baka may plano siya. Baka pera mo lang ang habol niya. Victoria, tama na. Hindi, makinig ka sa akin. Giit niya. Nag-aalala lang ako. Mag-ingat ka kuya, please. Nang paalis na si Victoria, niyakap niyang muli ang mga bata. Nakita ni Richard ang isang sandali, isang mabilis na sandali, kung saan may ibinulong si Victoria kay Leo. Tumango lang si Leo, ang mukha ay seryoso. Ang imaheng yon ay nag-iwan ng isang malamig na kirot sa dibdib ni Richard. Sige na, aalis na ako. Paalam ni Victoria. Kinuha niya ang kanyang mamahaling handbag mula sa ibabaw ng coffee table. Nang makalabas na siya ng pinto, napansin ni Richard na may naiwan siya. Isang mamahaling leather folder. Victoria, naiwan mo to. Sigaw ni Richard. Pero huli na. Narinig na niya ang pag-andar ng makina ng kotse. Napabuntong hininga si Richard at kinuha ang folder para itago sana. Ngunit bahagyang nakabukas ito. Isang dokumento ang bahagyang nakalabas. Dahil sa kuryosidad, hinila niya ito. Ang mga mata niya ay nanlaki. Ang paghinga niya ay biglang bumigat. Sa itaas ng dokumento, nakasulat sa malalaking titik ang logo ng isang kilalang law firm. At sa ibaba nito, ang titulo na tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. Petition for Child Custody. Hawak ni Susana ang talaarawan ni Lilia. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay tila bigat ng lahat ng sikreto ng pamilyang James. Ang tukso ay napakalakas. Nasa loob ng kwadernong ito ang lahat. Ang mga sagot, ang mga alaala. Ang paraan para tuluyang makuha ang loob ng mga bata, lalo na si Leo. Isang bukas na pinto, papasok sa kanilang mga puso. Dinala niya ito sa kanyang kwarto at umupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinaplos ang malambot na balat ng pabalat. Ang pangalang Lilia ay tila kumikinang sa dilim. Bubuksan na sana niya ito nang bigla siyang huminto. Naalala niya ang kanyang misyon. Narito siya para maghilom, hindi para manakit. Narito siya para magtayo ng tiwala, hindi para sirain ito sa pamamagitan ng isang sikreto. Ang pagbabasa nito ay isang pagtataksil sa alaala ng isang babaeng hindi niya man lang nakilala, ngunit pinangakuan niya. Umiling siya. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi ito ang tamang paraan. Maingat niyang ibinalik ang talaarawan sa drawer kung saan niya ito natagpuan. Ibinabalik niya hindi lang ang isang libro, kundi ang isang shortcut na pinili niyang huwag tahakin. Kailangan niyang makuha ang tiwala nila sa tamang paraan. Kinabukasan, nakita niya si Leo na nakaupo mag-isa sa hardin, nagdodrawing ng kung ano-ano sa alikabok gamit ang isang patpat. Dahan-dahan siyang lumapit, dala ang 2 baso ng malamig na juice. Inilapag niya ang isa sa tabi nito nang hindi nagsasalita. Umupo siya sa hindi kalayuan. Sapat na para bigyan ito ng espasyo. Alam mo ba, mahinang simula ni Susana, ang paboritong bulaklak ng mommy mo ay sampagita. Hindi lumingon si Leo, ngunit huminto ang kamay nito sa pagguhit. Nagpatuloy si Susana. Sabi ng ate ko, yung nurse na nag-alaga sa kanya. Kapag malungkot daw ang mommy mo, pinadadalhan niya ito ng isang kwintas ng sampagita. Ang amoy daw noon ay sapat na para bumalik ang ngiti sa kanyang mga labi. Sabi niya, yun daw ang amoy ng pag-asa. Pagkatapos noon, tumahimik na si Susana. Ininom niya ang kanyang juice at hinayaan ang mga salita na lumutang sa hangin. Ilang minuto pa silang nanatili roon sa isang komportableng katahimikan. Nang tumayo si Susana para umalis, hindi pa rin gumagalaw si Leo. Ngunit alam niyang narinig siya nito. Mula sa bintana ng kanyang opisina, nasaksihan ni Richard ang lahat. Nakita niya ang paglapit ni Susana. Nakita niya kung paano hindi umalis si Leo. Nakita niya ang isang sandali ng kapayapaan sa pagitan ng 2 taong
akala niya ay hinding-hindi magkakasundo. Ang imaheng iyon ay isang direktang sampal sa mga pagdududang itinanim ni Victoria sa kanyang isip. Sino ang paniniwalaan ko? Tanong niya sa sarili. Ang kapatid ko o ang nakikita ng mga mata ko? Nang gabing iyon, isang mahabang araw ang natapos. Pagod na pumasok si Susana sa kanyang kwarto. Bubuksan na sana niya ang ilaw nang may mapansin siyang isang puting bagay sa sahig malapit sa kanyang pinto. Isa itong piraso ng papel mula sa isang sketchpad. Kinuha niya ito at sa pagtama ng liwanag mula sa pasilyo, napahawak siya sa kanyang bibig. Nakatayo sa gitna ng papel ay isang guhit. Hindi ito perpekto. Ang mga linya ay magulo, ngunit puno ng damdamin. Isang maliit na florera at sa loob nito ay isang bungkos ng sampagita. Hindi niya kailangang hulaan kung kanino galing. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam ng tagumpay na mas matamis pa sa kahit anong salapi. Ang pader ay hindi pa tuluyang gumuho, ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, may isang bulaklak na tumubo sa mga siwang nito. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang madilim na opisina, nakaupo si Richard sa harap ng kanyang laptop. Ang isip niya ay gulong-gulo. Binabagabag siya ng custody papers na naiwan ni Victoria at ng payapang eksena na nakita niya sa hardin. Ping! Isang tunog ng bagong email ang bumasag sa katahimikan. Tiningnan niya ang screen. Isang email mula sa isang security agency na kinontrata niya ilang araw na ang nakalipas. Sa isang sandali ng pagkataranta at pagdududa. Ang subject line ay nakasulat sa malalaki at pulang letra na tila isang babala. Mahalagang impormasyon tungkol kay Susana Taylor. Ang puso ni Richard ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang iginagalaw ang mouse papunta sa email. Mag-click o huwag mag-click. Ang kanyang daliri ay nakatapat na sa kaliwang buton, nag-aalangan. Nag-click. Sa huli, nanaig ang takot ni Richard. Ang takot na baka tama si Victoria. Ang takot na baka ang pag-asang nararamdaman niya ay isa lamang pain sa isang masalimuot na patibong. Bumukas ang email. Maikli lang ang nilalaman nito, ngunit ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Pangalan, Susana R. Taylor. Probinsya, Laguna. Kaugnayan, nakababatang kapatid ni Araceli R. Taylor. Propesyon ni Araceli R. Taylor. Head nurse, St. Jude's Medical Center. Huling pasyenteng, inalagaan, Lilia C. James. Paulit-ulit na binasa ni Richard ang mga salita. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Kapatid ng nurse ni Lilia, hindi ito nagkataon lang. Ito ay plano. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Tumayo siya, ang silya ay tumumba sa kanyang likuran sa sobrang bilis. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay napakabigat, napakasakit, na halos hindi niya makayanan. Ang bawat sandali ng kabaitan, bawat ngiti, bawat kilos ng pasensya ni Susana, lahat ay naging isang panloloko sa kanyang isipan. Hindi na siya nag-isip pa. Ang galit at sakit ang siyang nagtulak sa kanyang mga paa. Nadatnan niya si Susana sa sala. Tahimik na tinutupi ang mga damit ng mga bata. Ang payapang eksenang ito ay lalo lang nagpaalab sa kanyang galit. Sinungaling. Ang isang salitang yon ay binitiwan niya ng may lamig at lason. Tumingala si Susana, ang muka ay puno ng pagtataka. Po? Sir Richard? Inilapag ni Richard ang kanyang cellphone sa lamesa sa harapan ni Susana. Ang screen ay nakaharap dito. Ipinapakita ang email. Basahin mo. Utos niya. Yumuko si Susana at binasa ang email. Nakita ni Richard ang unti-unting pagbabago sa kanyang muka. Mula sa pagkalito hanggang sa pagkaunawa at sa huli, sa sakit. Nang muli siyang tumingin kay Richard, may mga luha na sa gilid ng kanyang mga mata. Sir?
Kaya ko po itong ipaliwanag. Ipaliwanag? Natawa si Richard, isang tawang walang kagalakan. Anong ipapaliwanag mo? Na planado ang lahat ng ito? Na ginamit mo ang koneksyon mo sa asawa ko para makapasok dito? Para ano? Para makuha ang tiwala namin? Para sa pera? Hindi po. Hindi po ganyan, sabi ni Susana. Tumatayo na. Ang boses ay nanginginig. May pangako po ako. May pangako po ako sa ate ko at sa alaala ni Ma'am Lilia. Bago po siya mawala, humingi po siya ng pabor sa ate ko na kung sakaling kailanganin, bantayan daw po ang pamilya niyo. Gusto ko pong makuha ang trabahong ito base sa kakayahan ko, hindi dahil sa awa. Kaya po hindi ko sinabi. Ngunit ang mga salita niya ay hindi na naririnig ni Richard. Ang isip niya ay sarado na, nababalutan ng sakit at pagdududa. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Ang pag-aalaga mo, ang mga kwento mo, lahat. Sigaw niya. Richard, anong nangyayari? Ang boses ng mga bata. Nakatayo sila sa paanan ng hagdanan, gising dahil sa sigawan. Ang mukha ni Leo ay puno ng pag-aalala, habang si Miggy ay nagtatago sa likod niya, nanginginig sa takot. Ang makita sila ay lalo lang nagpasidhi sa galit ni Richard. Tingnan niyo ang ginawa mo. Nakuha mo na rin pati ang tiwala nila. Sir, parang awa niyo na po. Maniwala kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Susana, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang hudyat ng kamatayan. Sino ang bibisita sa ganitong oras ng gabi? Nagtataka? Binuksan ni Richard ang pinto. At doon, bumagsak ang kanyang mundo. Nakatayo si Victoria sa labas. Ang muka ay nagpapanggap na puno ng pag-aalala. Sa likod niya ay may dalawang tao, isang lalaking nakasuit na may dalang briefcase at isang babaeng may ID ng Department of Social Welfare and Development. Victoria? Gulat na tanong ni Richard. Kuya, patawarin mo ako, sabi ni Victoria. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Sinubukan kitang bigyan ng babala. Ayokong umabot sa ganito, pero wala na akong magawa. Tumingin siya sa likod ni Richard, direkta kay Susana. Nandito ako para iligtas ang mga pamangkin ko mula sa kapahamakan. Ang sala, na ilang sandali lang ang nakalipas ay naging entablado ng personal na galit ni Richard, ay biglang naging isang korte. Si Susana ang akusado, si Victoria ang taga-usig, at si Richard kasama ang kanyang mga anak, ang mga manonood na walang magawa. Anong ibig sabihin nito, Victoria? Tanong ni Richard. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pagkalito. Ang ibig kong sabihin, kuya, sagot ni Victoria, lumalakad papasok na para bang pag-aari niya ang lugar, ay may sapat na akong ebidensya para patunayang nasa panganib ang mga bata sa pamamahalang ito. Inilatag ng abogado ni Victoria ang mga dokumento sa mesa. May mga litrato ng mga sirang gamit mula sa mga nakaraang buwan. May mga kopya ng report mula sa eskwelahan. At ang pinakamasakit sa lahat, isang sinumpaang salaysay. Ayon sa salaysay na ito, sabi ng abogado sa isang walang emosyong boses, mismong ang panganay na anak na si Leo James ay nagpatunay sa kapabayaan at sa hindi matatag na emosyonal na estado ng kanyang ama. Lalo na mula nang dumating ang isang kahina-hinalang kasambahay na nagngangalang Susana Taylor. Lahat ng mata ay napunta kay Leo. Nakatayo siya roon, maputla na parang papel, nanginginig. Ang mga mata niya ay nakatingin kay Susana, puno ng pagsisisi at takot. Leo? Bulong ni Richard. Totoo ba to? Hindi po ganyan. Simula ni Leo, ang boses ay basag. Tita, sabi mo tutulungan mo kami. At ito na nga ang tulong na yon. Mahal ko. Malamig na sabi ni Victoria. Hinahaplos ang buhok ni Leo. Tinatanggal natin ang masamang impluensya sa bahay na to. Doon na bumuhos ang lahat. Nagsumbong lang po ako kay tita tungkol sa mga dati pong yaya. Umiiyak na paliwanag ni Leo.
nakatingin sa kanyang ama. Akala ko po tutulungan niya tayong ayusin ang lahat. Hindi ko po alam na gagawin niya to. At ano ang sinabi niya sa'yo? Mahinang tanong ni Susana. Ang puso ay nadudurog para sa bata. Sinabi po niya na kailangan naming ipakita sa lahat na masama kang tao. Humahagulgol na, sabi ni Leo. Para daw po umalis ka at bumalik na sa dati ang lahat. Ang bawat salita ni Leo ay isang punyal na bumaon sa puso ni Richard. Nalinlang siya. At ang mas masakit pa, ginamit ng sarili niyang kapatid, ang sarili niyang anak, laban sa kanya. Ngunit ang lason ng pagdududa ay masyado nang malalim. Ang pagtataksil na naramdaman niya mula kay Susana ay mas sariwa pa. Tumingin si Richard kay Susana. Ang mukha nito ay basang-basa na sa luha. Ang lahat ng lakas at pag-asa na nakita niya sa babaeng ito sa mga nakaraang linggo ay nawala na. Napalitan ng isang basag na itsura. Nasa isang sanggandaan si Richard. Ang isang daan ay ang pamilyar na anino ng kanyang kapatid. Ang isa pa ay ang babaeng estranghero na nagdala ng kapirasong liwanag sa kanilang buhay. Ngunit may dala rin palang sariling anino. Pinili niya ang aninong mas kilala niya. Umalis ka na. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Richard na kasing lamig ng yelo. Natigilan si Susana. Po? Bingi ka ba? Sigaw ni Richard. Ang sakit ay ginagawa niyang galit. Sabi ko, umalis ka na. Kunin mo ang mga gamit mo at huwag ka nang magpapakita pa sa akin sa amin kahit kailan. Daddy, huwag! Sigaw ni Miggy. Sa wakas ay nagsalita. Tumatakbo palapit kay Susana at niyayakap ang kanyang mga binti. Huwag mong paalisin si Ate Susana. Ngunit hindi nagbago ang isip ni Richard. Ang desisyon ay ginawa na. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Walang sinabi si Susana. Walang pagmamakaawa. Tumingin siya sa bawat isa sa mga bata. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing paalam. Dahan-dahan niyang tinanggal ang pagkakayakap ni Miggy at hinalikan ito sa noo. Pagkatapos, tumalikod siya at tahimik na umakyat sa hagdanan. Ilang minuto lang ang lumipas, bumaba na siya. Dala ang isang maliit na bag. Hindi siya tumingin kahit kanino. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, nagsimulang pumatak ang malakas na ulan sa labas, na tila nakikidalamhati sa nangyayari sa loob. Binuksan niya ang pinto. Isang malamig na hangin at buhos ng ulan ang pumasok. Humakbang siya palabas. Walang payong, walang kahit ano, at isinara ang pinto sa likuran niya. Iniiwan ang isang pamilyang mas wasak pa kaysa noong una siyang dumating. Nang mawala na si Susana, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakabingi. Tanging ang iyak lamang ni Miggy at ang tunog ng ulan ang maririnig. Bigla, nagsimulang umubo si Mig, isang tuyo at malakas na ubo. Nang hawakan ni Richard ang kanyang noo, nag-aalab ito sa lagnat. Si Ate Susana, bulong ni Miggy sa gitna ng kanyang pag-ubo. Ang mga mata ay nanlalabo na. Tawagin niyo si Ate Susana. At pagkatapos, nawalan siya ng malay sa mga bisig ng kanyang ama. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip para kay Richard. Isinugod nila si Miggy sa ospital. Mataas na lagnat, sabi ng doktor. Dulot ng matinding stress at emosyonal na pagkabalisa. Habang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang natutulog na anak, pinanood ni Richard ang bawat paghinga nito. Ang katahimikan ng ospital ay kabaligtaran ng nagwawalang bagyo sa loob ng kanyang puso. Nawala na si Victoria at ang mga kasama nito, nangakong babalik kinabukasan para ayusin ang lahat. Ngunit alam ni Richard na wala nang maaayos pa. Sinira niya ang lahat. Ang kanyang 3 pang anak ay nakaupo sa labas ng silid, mga aninong tahimik. Si Leo ay nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat pigil na hikbi. Ang dalawang gitna ay magkayakap. Ang kanilang karaniwang sigla ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Lahat sila ay nasasaktan.
At kasalanan niya ang lahat. Kinailangan niyang umuwi saglit para kumuha ng mga damit. Pagpasok niya sa walang buhay na mansyon, ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng pangalan ni Susana. Ang amoy ng niluto niyang hapunan ay naroon pa. Ang tinuping damit na hindi niya natapos ay nakalapag pa rin sa sofa. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan. Isa na lang itong malaking gusali na puno ng mga multo ng paano kung napadaan siya sa bodega. Dahil sa hindi malamang dahilan, pumasok siya, ang art studio. At doon, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, nakita niya ito, ang talaarawan ni Lilia. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Ito ang bagay na hindi binuksan ni Susana, ang bagay na pinili niyang igalang. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng alikabok, at mga hindi tapos na pangarap, at binuksan ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Lilia ay pamilyar at masakit. Nagbasa siya. Binasa niya ang tungkol sa mga huling araw ng kanyang asawa. Ang sakit, ang takot, at ang kabutihan ng isang nurse na nagngangalang Araceli. At pagkatapos, nakita niya ang isang entry na halos makapagpahinto sa kanyang paghinga. Ika-9 ng Oktubre, kinausap ko si Araceli ngayon. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kapatid niya, si Susana. Nakita ko ang mga litrato niya. Mayroon siyang napakabuting mga mata. May sinasabi sa akin ang puso ko na kung may isang tao sa mundong ito na makakaintindi sa mga anak ko, sa pamilya ko, siya iyon. Sinabi ko kay Araceli na kung sakaling may mangyari sa akin, hanapin niya ang isang pagkakataon, isang araw, na maipakilala si Susana sa pamilya ko. Hindi bilang isang utos, kundi bilang isang huling dalangin, isang huling pag-asa ng isang ina. Napahinto sa pagbabasa si Richard. Ang talaarawan ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng isang taong tuluyang nawasak. Hindi man loloko si Susana. Siya ay isang katuparan ng isang huling dalangin at ipinagtabuyan niya ito. Ang galit na naramdaman niya kanina ay nawala na. Ang natira na lang ay isang nakakalamon na alon ng pagsisisi. Tumayo siya. Ang bawat kilos ay puno na ngayon ng isang bagong determinasyon. Pagbalik niya sa ospital, gising na si Miggy. Hinahanap pa rin ito si Susana. Tinipon ni Richard ang kanyang 3 anak sa labas ng silid. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang ama. Tiningnan niya sila sa mata. Isa-isa. Nagkamali ako. Sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at totoo. Patawarin niyo ako. Nagulat ang mga bata. Hindi nila kailanman narinig na nagsabi ng patawad ang kanilang ama. Ang ate Susana niyo, huminto siya, lumunok. Hindi niya tayo niloko. Tinupad lang niya ang isang pangako at nasaktan ko siya. Nasaktan ko kayong lahat. Ano pong gagawin natin, Dad? Tanong ni Leo. Ang mga mata ay namumugto, ngunit may bagong kislap ng pag-asa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Richard. Iuwi natin siya. Hindi na nila kailangang magtanong kung saan hahanapin. Iisa lang ang lugar na alam nilang pupuntahan ng isang taong may pananampalatayang tulad niya sa oras ng kalungkutan. Sumakay sila sa kotse. Ang ulan ay humina na, ngunit ang mga kalsada ay basa pa rin at makintab sa ilalim ng mga ilaw poste. Nagmaneho si Richard papunta sa isang maliit na simbahan sa bayan. Ang simbahan kung saan nila laging nakikita si Susana na pumupunta tuwing linggo. Huminto ang kotse sa tapat. Sa loob ng simbahan, sa ilalim ng malabong ilaw, may isang anino na nakaluhod sa harapan ng altar. Si Susana, nag-iisa. Nanginginig ang kamay ni Richard habang hinahawakan ng door handle. Ito na yon, ang pagkakataon para itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay.
Handa na ba kayo? Tanong niya sa mga anak niya sa likod. Sabay-sabay silang tumango. Binuksan ni Richard ang pinto ng kotse at humakbang palabas sa malamig at basang gabi. Kasunod niya ang 4 na anino, 4 na piraso ng kanyang puso na handa ng muling mabuo. POV, Susana. Ang malamig na sahig ng simbahan ang tanging nararamdaman ni Susana. Nakaluhod siya, ngunit hindi siya nagdarasal. Ubos na ang mga salita niya. Ang tanging laman ng kanyang puso at isip ay isang malaking espasyo ng kalungkutan. Bigong-bigo siya, hindi sa pamilyang James, kundi sa sarili niya. Ipinangako niyang magiging ilaw siya, ngunit sa huli, tila mas nagdala pa siya ng dilim. Patawad, ate. Patawad, Ma'am Lilia. Sinubukan ko po, sabi niya sa kanyang isip. Narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto sa likuran. Marahil ay ang sakristan na, magsasara na ng simbahan. Hindi siya lumingon. Hinintay na lang niyang paalisin siya. Ngunit sa halip na boses ng sakristan, mga yabag ang narinig niya. Mga yabag na mabigat at basa. At pagkatapos, isang maliit na boses ang bumasag sa sagradong katahimikan. Ate Susana? Dahan-dahang lumingon si Susana. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa gitna ng pasilyo ang 4 na magkakapatid. Basa ang kanilang mga damit. Ang kanilang mga buhok ay magulo. Sa likuran nila, nakatayo ang kanilang ama, si Richard. Ang mukha nito ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Walang nagsalita. Ang unang gumalaw ay si Leo. Lumakad siya palapit. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Huminto siya sa harapan ni Susana. Yumuko siya. Patawarin mo ako, Ate Susana. Sabi niya, ang boses ay nanginginig at basag. Ako po ang may kasalanan ng lahat. Patawad po. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Susana, hindi na para sa sarili niya, kundi para sa batang ito na dumanas ng napakaraming sakit. Umiling siya at hinawakan ang kamay ni Leo. Wala kang kasalanan, Leo. Sunod na lumapit ang 2 gitnang anak. Walang salita. Niyakap lang nila siya ng mahigpit. At sa wakas, si Miggy na dapat ay nasa ospital ay lumapit din. Ang mga mata ay namumugto pa. Umuwi na po tayo, Ate Susana. Bulong nito. Please. POV, Richard. Pinanood ni Richard ang lahat. Ang bawat yakap, bawat hikbi. Ito ang pamilyang halos wasakin niya. Huminga siya ng malalim. Ito na ang kanyang pagkakataon. Lumakad siya palapit. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa simbahan. Tumayo siya sa harapan ni Susana, ang babaeng ipinagtabuyan niya. Ang babaeng katuparan pala ng isang huling panalangin. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang sorry ay tila napakaliit na salita, kaya't ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Dahan-dahan, lumuhod siya sa isang tuhod sa harapan ni Susana. Hindi ito isang kilos ng pag-ibig na romantiko, kundi isang kilos ng sukdulang pagpapakumbaba at pagsisisi. Nagulat si Susana. Nagulat ang mga bata. Richard, tumayo ka! Pakiusap ni Susana. Umiling si Richard. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Sa buong buhay ko, inakala ko na ang pagiging malakas ay ang pagkontrol sa lahat ng bagay. Simula niya, ang boses ay taos puso. Pero ngayong gabi, nalaman kong ang tunay na lakas ay ang pag-amin kapag nagkamali ka. Susana, pagpapatuloy niya, hindi ka namin kailangan para ayusin kami dahil hindi kami sira, mga basag lang, at kailangan ka namin para tulungan kaming pulutin ang mga piraso. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi bilang isang yaya, hindi bilang isang empleyado. Umuwi ka na sa amin, Susana, bilang pamilya. 6 na buwan ang lumipas. Ang hardin sa likod ng mansyon ng mga James ay puno ng buhay. Sa ilalim ng puno ng mangga,
Nakaupo si Susana sa isang kumot, binabasahan ng kwento si Miggy. Sa di kalayuan, naghahabulan at nagtatawanan ang dalawang gitnang anak. Binabato ng bola ang kanilang ama. At sa isang isel na nakakatayo malapit sa mga sampagita, nakatayo si Leo. Tinuturuan si Richard kung paano ihalo ng tama ang mga kulay. Sa canvas, isang larawan ng 6 na taong magkakasama, hindi perpekto ang mga guhit, ngunit puno ng kulay at saya. Isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso. Isang pamilyang pinili, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa isang desisyong manatili. Biglang tumunog ang cellphone ni Richard na nasa damuhan. Pangalan ni Victoria ang nasa screen. Tiningnan niya ito. Isang mahabang sandali. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inabot ito at pinindot ang ignore. Hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay narito. Sa harding ito, sa ilalim ng araw, kasama ang kanyang pamilya. Ang pamilyang pinili siya pabalik.